Ayun po, thank you. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Tatanungin ko na kayo ng first question. Sa palagay niyo ba po, is there life after death? Ay, so, may gusto po kayong ano po? Opo, meron. May gusto pa po kayong idagdag? Bakit po kayo nag-come up to that conclusion na meron? Kasi nga, di ba nga, sabi nga ni Father, pag namatay ka, may mas magandang buhay sa kabilang buhay. Amen. Gusto ko yung sinabi ni Father sa inyo. Kayo po, may gusto kayo idagdag doon? Yun, siguro nga, ganun nga talaga. Hindi natin masabi rin kung ano yung buhay sa kamatayan. Tapos, kung maging mabuti tayong tao, siguro, hindi tayo sa kanya. Maging mabuting tao. Oo. Thank you. Actually, ganda ng sagot nyo ha. May kinalaman yun sa pangalawang question natin. Mapunta na tayo doon. Do you get to heaven by being a good person? Sa palagay nyo po, sapat na kaya na maging mabuting tao para makapasok sa langit? Hindi. Bakit po may... Wala kasing basihan kung mabuti kasi ang isang tao. Walang basihan. Nagiging mabuti lang kasi ang isang tao kapag may nagagawa siyang mabuti sa kapwa. Pero minsan kasi true eyes, nagkakamali. May nakita ka, ganun. Marami kang pwedeng sabihin, marami kang pwedeng i-judge. Ibig sabihin, nagkakamali ka na sa ganung pananaw. Kaya hindi ako sigurado kung mapupunta ako sa langit kung ako'y mamamatay. Dahil hindi ako sigurado sa sarili ko kung mabuti ba akong tao o masama akong tao. Panalangin siguro pinakamainam. Bago malang magkaroon ng problema sa ganung papunta ka sa ganung sitwasyon, malapit na mamatay ang isang tao. Siguro manalangin, yun ang pinaka-importante. Ang galing nyo. Halatang marami na kayo experience sa buhay. Ate Jem, anything to add to that? Palagay nyo po. Ganun din, yung sinasabi ni Father, kailangan nandito tayo sa mundo ng ibabaw. Gumawa na tayo ng mabuti. Okay. Thank Yun. you. Thank you. Ay, Father ho, ano po, pari ba ho kayo, sir? Hindi ho. Okay po. Simba. Okay. Punta sa malalaking simbahan din. Hilig din natin. Ayun. Thank you po sa mga sagot nyo. Actually, napakaganda at kitang-kita naman from the heart. Honest na honest. And yun, pangatlong tanong. Ito dito, matitesting na natin, di ba? Have you broken any of the 10 commandments? Pero bago nyo sagutin niya, share ko lang sa inyo, yung 10 commandments kasi, ang sa tawag dyan, the perfect standard of God. The perfect standard. At sabi ho sa Bible kasi, it is appointed for man wants to die, and then after that, the judgment. Kumbaga, binigyan tayo ng isang buhay, and then pagkatapos nun, uhusgahan na tayo. Pagkatapos, and malamang sa alamang, 10 commandments, isa yung 10 commandments na gagamitin sa paghahatol natin doon. So, para ho malaman natin kung okay lang sa inyo, mga ilang beses na ba ho tayong nakapagsinungaling? Kayo ho, ilang? Madaming beses na. Pareho po, pareho. Madami. Ay, tsaka rin yung siyempre yung sa magulang, number 1. Ano pong sa magulang? Yung, di ba, yung sabi nga sa Ten Commandments, yung mahalin nyo ang inyong ama at Honor your father and mother. Ano po nangyari? siyempre, habang tumatagal, minsan nakakaroon din ng problema sa magulang. Minsan nasusuway natin mga magulang natin. Kaya hanggat maaari, isa rin sa pinaka-the best na dapat nating respeto habang nabubuhay ang mga magulang natin. Kayo po, sa experience nyo, nangyari na ho sa inyo, medyo na-dishonor nyo na yung parents nyo, or? Oo, dati. Talaga, yung time na, naging pabaya ako sa pag-aaral ko. Tapos, parang sila yung sinisisi ko. Ganun. Pero nung na-realize ko ng bandang huli, dapat hindi pala ganun. Ibig sabihin, kaya pala nagagawa nila yung mga ganung bagay para din pala sa ikagaganda ng kanilang mga anak. Yung mga sinasaway sila sa ganito, wag sa ganito. Para din pala sa kabutihan ng mga bata. Hindi pala kayo... Hindi pala para sawayin, mapasama, hindi ganun. May mas malalim na purpose pala, no? Purpose pala yun. Kaya pala sinasaway, ibig sabihin, hindi maganda yung napupuntahan mo sa ganito, kaya ka sinasaway, para maitama ka sa mga hindi dapat mo mapuntahan mga... Ang isa sa naiisip ko dyan, alam niyo yung mga bata mahilig maglaro ng paputok kasi kumikislap yan, maganda yung tunog, di ba? Tapos papagalitan ka ang sarap-sarap maglaro ng paputok unknowingly, pag sumabog yung masasaktan ka pala, no? Ayun. Thank you po. Sinungaling, number 1. Yan ang pinaka
disgrace sa lahat. Maging matapat. Ayun ang pinaka-importante. Pero kayo po, ayun sabi nyo kanina, maraming beses na. Oo, maraming beses na. Kayo po, Ate Jem. Siguro yun sa akin, yun sa katulad namin, nagsasama kami ng wala pang basbas ng simbahan. Opo. Yun. Okay po. Mag-partner po kayo. Okay po. Yun yung ano ko. Na sana makasal kami. Kasi yun din yung ano ng sa Ten Commandments. Yung nagsasama. Opo. Kailangan may basbas ng simbahan. Ayun, napakaganda. Totoo naman po. In my own experience, so matagal kami nagsama nung asawa ko, and then nung nakapagbasa ako ng Biblia, kasi ako totoo dati, hindi ako naniniwala unbeliever ako Tapos nung nag-research ako, tapos nabasa ko, talagang inordain pala ng Panginoon yung kasal. Okay lang po, okay lang. Thank you po, pasensya na po. Ayun. So yung pagsisinungaling, yung honor your father and mother, medyo bumagsak na tayo. Pasensya na po kung actually Yan, habol na rin yung lalo na sa mga kabataan ngayon na masyado na yung pumapatay. Yung kasama sa Ten Commandments, yung huwag kang papatay ng Actually, anuhan ko yan segundahan ko yan. Sabi ni Jesus, you heard that it was said, thou shall not murder. But, sabi ni Jesus Christ, but I tell you, whoever hates their brother or sister in their heart have committed murder. Ibig sabihin magkaroon ka lang actually ng matinding galit pagpatay na yun. Kasi alam ni God na sa sobrang galit mo minsan at pag nagkaroon ka ng opportunity para tapusin siya, tatapusin niya di ba? Nangyari na ho sa inyo yun, hate? Hindi naman ganun talaga, Sa mga tampong tampororot, kumbaga, yung tampong Away bata. normal sa magkakapatid, pero sa magulang, pinaka-importante. Yun ang dapat respeto sa magulang. Kayo po. Tampong lang sa magkakapatid, pero wala naman tampong Wala lang tampo na, mamatay ka na. Walang ganun, Iwasan na lang. Thank you po, Kuya, for being honest. Thank you for being honest. Kayo po, Ate Jem, anything you wanna share? Okay na po. Okay. Parang si Kuya nagigisa ngayon pero Namang napagdaanan. Opo. Yung katulad niyan sa galit. Hindi natin maiiwasan yung galit Minsan doon na bubuo yung masasamang salita na nasasabi mo sa kapwa mo, sa magulang mo, sa anak mo, sa kaibigan mo. Hindi nawawala yun. Pero ending nun, pag nasabi mo na yun, marirealize mong mali. Dapat hindi pala. Kapag pala nagagalit ka, iko-control mo yung sarili mo. Pumikit ka lang, magdasal ka, inhale, exhale. Hindi ka makakapagsalita ng pangit sa kapwa. Ganon ang inaaral ko sa sarili ko ngayon. Ayun, napakaganda nung share nyo. Sana marami makapanood nun. Now, share ko lang po, sabi nga sa Bible, all have sinned and fall short. Totoo kaya ho yun? Para sa palagay nyo, lahat ba daw makasalanan? Totoo yan, correct. Totoo po. Kasi tayo ang gumagawa ng kasalanan. Ayun. Yung pong basehan ho actually nung Bible verse na yun, kasi sa Bible sinilip na daw ho ni God lahat ng puso't isipan ng tao. Yung mga nabuhay dati, yung mga nabubuhay ngayon, at yung mga mabubuhay pa. At he came up with a conclusion na lahat daw ng tao makasalanan. Ayun, lahat daw nagkasala. Totoo yun sa opinion nyo. Now, isa ho sa Bible verse din, nasabi doon, the wages of sin is death. Ibig sabihin ang kabayaran daw sa kasalanan ay kamatayan. Actually, yung kamatayan is actually pertaining sa impyerno, sa hell. So, kung susumahin natin yun, lahat nagkasala at lahat tayo may lang si God na talagang may karapatan si God kasi nag-isuwail tayo lahat. May karapatan lang si God na itapon tayo sa impyerno. Totoo kaya? Totoo ba yun sa palagay niya? Hindi kasi ko naniniwala sa impyerno. Yun yung sinasabi nga ni Father. Ang buhay natin ngayon parang impyerno. Ngayon, tayong mga tao ang gagawa ng mabuti sa kapwa natin, sa magulang, sa kapatid, sa anak. Para hindi maging impyerno yung buhay natin.
Ayun. Hanggat maaga, gumawa na tayo ng mabuti. Kumbaga, kung dati, pangit yung ugali mo, ngayong nagkakaedad ka, medyo baguhin mo. Ang galing ng sinasabi niyo talaga, Ate Jem. Thank you for that, Ate Jem. Makinig kay Father. Kayo po, Doon ako kumukuha ng lakas, ng loob, para yung mga problema ko. Kasi, di ko naman pwede i-share kahit kaninong problema ko kasi isa lang isasagot nila. Ibabash ka lang nila. Pero kay Father, hindi. May panalangin ka pa. I-guide ka niya. napaka nung father nyo, napaka-bait sa inyo. Kayo po, Kuya Ramil, meron po kayong gusto idagdag? Same din siguro ang answer. Kasi minsan ang tao kasi ang gumagawa talaga kung saan talaga siya mapupunta. Kung talagang, tas may kanya-kanya pa siyang level kung saan bang yung judgment ba. Ayun nga. Kasi nanonood ako ng yung mga pelikula na regarding sa mga ganyan yung may naghuhusga sa tubig, may naghuhusga kung sa kumukulong apoy, may naghuhusga kung bigla ka na lang bang gugulungan ng mga ganto-ganto. Kalimutan ko lang yung pamagat pero isa sa pinakamaganda. Ayun, tatanungin ko sana ano ba title para mapanood ko. Ayan, tapos andun din yung may nag-judge kung ilan na yung nailigtas mong buhay, kung bakit ka kailangan mong bumalik sa ganito, kung bakit mo kailangan may reincarnate, Reincarnation. bakit kailangan mong talagang doon ka sa pinakailalim ng ng impyerno, gano'n. Nakalimutan ko lang, siguro pagka kung may YouTube ka, papalo na lang kita. Mamaya, abo. Yun, wala naman kayo dapat natin. Diba, kuya, na ano mo yung sinabi ni Papa Jesus na isasama kita sa paraiso? Abo. Ibig sabihin, pag namatay tayo, walang impyerno. Paraiso na yun. Kaso po, actually, share ko lang po sa inyo, may sinabi rin naman po talaga si Jesus Christ about hell. Nagkwento nga siya, ewan ko kung naalala niyo yung kwento niya about the rich man and Lazarus. Yung mayaman na tao na walang pakialam sa mundo at most probably malakas man lamang at nagnanakaw pa ng mali-maliit ng pera. Tapos, nung namumuhay siya dito, lahat ng sarap meron siya. At si Lazarus talagang nakikisalo lang ng tapong pagkain sa kanya. At nung namatay na siya, si Lazarus napunta sa langit at yung mayaman na yun napunta sa impyerno. Tapos yung mayaman, nung gustong mapunta sa langit, sabi ni Abraham na hindi pwede kang tumawid dito kasi may malaking divide, may malaking naghihiwalay sa atin dito, walang makakatawid. At sabi pa nga ho nung ni Jesus Christ, kinwento niya, yung taong nasa impyerno daw ho, nanghingi lang, kasabi niya, patakan mo naman ako kahit isang patak lang na tubig. Kasi actually, isa sa description sa impyerno ni Jesus Christ is utter darkness, madilim na madilim, walang pagmamahal. Ang maririnig mo lang daw dun, wala kang makikita, ang maririnig mo lang yung mga taong tinotorture talaga at pinaparusahan for all eternity. And ayun no, and nandun na tayo sa part na medyo bad news yung dating sa atin, di ba? Lahat makasalanan, lahat tayo talaga itatapon sa impyerno. Ngayon, yung pang-apat na tanong, ito medyo sana, why did Jesus die on the cross? Ano sa opinion niyo doon? Ayun din, sa akin, una, siyempre, siya yung nagsakripisyo sa kasalanan ng buong sanlibutan. Ayun, Mga kasalanan. Yun lang. Dahil sa palabas na, yung Passion of the Christ. Napakagandang pelikula talaga. Kayo, Ate Jem, anything you want to add? Ganon din po. Ganun din, oh. So totoo naman ho yun. Sabi, ang rason daw, bakit namatay si Jesus sa cross, sabi sa Bible, for God so loved the world, He gave His one and only Son, so that whoever believes in Him, and tandaan niyo ho yun whoever, kahit sino, whoever believes in Him, shall not perish, but have everlasting life. Kasi ang ibig sabihin ho doon, actually nakasulat sa Bible, na nakita na ni God, na yung kinreate niya ng mga tao, magre-rebelde talaga sa Kanya. Sabi sa Bible, while we were yet sinners, Christ died for us. Ibig sabihin, nung nakita niyang magkakasala yung mga tao at mapupunta sa impyerno,
gumawa na siya ng paraan. Bago ho actually ipanganak si Jesus, bago siya ipanganak, 700 years, may propeta na nagsabi na bababa si God dito. Si Prophet Isaiah, sabi niya, bababa si God dito at tatawagin siyang Emmanuel or God with us. Kaya yun din ho ang isang rason kung ba't hindi natin masasabi na hindi alam ni God kung anong pinagdadaanan ko. Alam niya kasi bumaba siya dito namuhay siya. At yun hong pamumuhay ni Jesus Christ, actually nakalagay sa Bible, is moral perfection. Pinerfecto niya ho yan, 10 Commandments. Naging mabuti siyang anak, naging mabuting kapatid, naging mabuting kaibigan. Ewan ko kung naalala nyo, isa sa mga best friend niya, si Lazarus din, yung namatay. At yung namatay yun, talagang iyak siya. Yun ang pinaka-shortest Bible verse Jesus wept. Yun hong wept doon, talagang hagulgul na. Umiyak siya nung namatay isa sa mga best friend niya. At talagang sobrang perfecto niya. Nung pinapatay siya, pinapako siya sa krus, sinabi niya pa doon sa pumapatay sa kanya, Father, forgive them, for they do not know what they... Ganun ho, talagang pinerfecto lahat yan ni Jesus Christ. Yung hindi ho natin kayang gawing pamumuhay, siya yung namuhay. Siya yung namuhay. And kasi nga ho, nakita na ni God na hindi natin ho kayang bayaran yung kasalanan. Kaya siya mismo, parang for example, example lang po dito to, nagkautang kayo ng 100 million. By any chance ba ho, may 100 million ka, Kuya Rami? Ako. Wala pa nagdadala ng maleta. Kung meron na, sayang. Ayun no, actually, yung sagot nyo, ganun ho tayo kay God. Wala tayong pambayad sa mga kasalanan natin. Kasi ito na naisipin natin kahit isang kasalanan lang, once a day, magsinungaling, o makaisip ng masama, o magalit sa kapwa. Naku, pag inipon mo yan, pagkarami-rami yan. Kaya nga ho, talagang sabi ni God, ay walang pambayad to mga to. Sabi sa Bible, God doesn't want anyone to perish, but all come into repentance. Ayaw niya. Kasi originally, nakalagay sa Bible, tinuro ni Jesus, yun hong impyerno, ginawa yan para sa mga sa mga fallen angels, sa mga demonyo Kaso mo, may mga tao na ayaw talaga nila sa Diyos. Ganun ho yun. Pag nirefuse mo si Jesus Christ at nirefuse mo si God, iiwan ka talaga ni God. Yun ho ang isang, actually, kaya ang description ng hell, kasi wala doon si God sa hell. Ang rason kung bakit heaven is heaven, kasi nandun si God, and God is ang essence ni God, yung source. God is the source of life, source of love, source of light. Kaya nga ho sa impyerno, yun yung kabaliktaran. Walang light, walang love, and walang life. Diba? Doon, talagang pinapatay-patay ka. Paulit-ulit kang halos mamatay-matay na doon. Unfortunately, hindi ka mamamatay. At walang love, wala ka. Kasi talagang anguish lang doon. Paghihirap lang mararamdaman mo doon sa impyerno. At walang light, katulad nga na sinasabi ni Jesus Christ, utter darkness. Now, ayun no, and share ko lang ulit yung naging buhay ni Jesus Christ, naging perfecto siya, and noong time na mamamatay na siya, may sinabi siyang napaka-importante, o baka naaalala nyo lang, baka lang nabanggit ni Father, one of the 7 last words. Kasi yun, importante yun kasi may transaction na nandun na nangyari doon doon sa krus ng Kalbaryo. I-share ko sa inyo. Pero baka naalala nyo lang yung one of the 7 last words ni Jesus Christ. Yung 3 words po. Kayo, Ate Jem, baka lang may nabanggit si Father. Yung sa niya, yung sa krus. Opo, bago siya namatay. Para nabanggit ko kanina. Yung isasama kita sa paraiso. Ay, isa yun. Pero hindi yun yung transaction Kayo, pero no, isa rin ho yun. Pero hindi pa yun. Walang kinalaman sa transaction yun. yun doon yun na lang. Nandito na yung kumidat na. Yun Yung yung pagkulog. Tapos na yung binanggit niya Bago siya mamatay, may sinabi siya napaka-importante. Kung ayaw lang, ako nasasagot. Ayun, pasensya na po. Ayun, share ko. Opo. May sinabi siyang nag-seal sa lahat ng ginawa niya. Sabi niya po, it is finished. Ayun. It is finished. In other terms, yung sinabi niya, ayun, bayad na sila. Yung mga maniniwala at magtitiwala sa akin, ang action yung transaction na nangyari doon, since lahat ng tao nakita ni God makasalanan, lahat ng kasalanan inipon niya.
Yung kasalanan noon, yung kasalanan ngayon, at yung mga kasalanan ng mga taong mabubuhay pa, inipon niya ho yun. At nilagay kay Kristo, hinusgahan, ginudge ng kamatayan, hell. Kaya ho namatay si Jesus Christ dun sa krus ng Kalbaryo. At ang kapalit naman ho nung kasamaan na nilagay sa kanya, ang mangyayari, yung kabutihan ni Jesus, yung perfection niya, naging perfecto siya, naging mabuting anak, mabuting kapatid, mabuting kaibigan, mabuti sa ibang tao. Isipin nyo, nagpakain siya ng libo-libo, nagpagaling ng pilay, nagpagaling ng bulag, bumuhay ng patay. Lahat ng ginawa niyang kabutihan at at the same time yung perfection niya, yun ho ang ilalagay at ibibigay niya sa mga taong maniniwala at magtitiwala sa kanya. Natandaan niyo yung unang Bible verse na sinare ko sa inyo kanina. It is appointed for man once to die and then after that, the judgment. Kasi ho, by the time na i-judge na kayo ni God, pag naniwala at nagtiwala kayo sa Panginoon, kay Jesus Christ, pag tiningnan niya kayo during judgment, hindi niya na makikita yung mga mali niyong nagawa. Kasi inalis niya na yun, hinusgahan niya. Ang makikita niya na sa inyo, yung perfection ni Jesus Christ. Kaya ho may karapatan na tayo makapasok sa yung sinasabi niyo kanina, langit or paraiso. Kasi hindi ho natin nga kayang iligtas eh. Siya talaga yung gumawa ng paraan, siya yung nagbayad eh. Tandaan ho natin, eternal si God eh. Eternity si God eh. Anong kabayaran sa Diyos na nabubuhay ng eternity? Panigurado, eternal punishment din talaga. And ayaw niyang mangyari yun, kaya siya mismo yung nagbayad. And in that way, wala sana na makakatikim ng impyerno sa atin dahil sa ginawa ni Jesus Christ. Yun lang po actually ang gusto kong i-share sa inyo. And last na lang pala, idadagdag ko lang, hindi pala ho tayo iniwan ni Jesus Christ. Sabi niya, lahat ng maniniwala at magtitiwala sa akin, bibigyan ko kayo ng seal para sigurado kayo. Yun yung nakasulat sa Bible, sigurado yung salvation nyo, hindi baka. Kasi kung sabi niya nga, it is finished di ba? Hindi niya naman sinabi na ginawa ko na yung magagawa ko, ituloy nyo. Actually, yan. Yung kung babasahin nyo sa likod, nung binigay ko sa inyong papel, pakibasa nga po, Kuya Rob. For it's by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's hard work, created in Christ Jesus to the good work which God prepared in advance for us to do. Ayun. Yun no. Ngayon, ligtas na yung mga ligtas na kayo kasi nagtiwala kayo. Ngayon, makakagawa na kayo ng kabutihan. Kasi ang isa sa mga ibibigay sa atin ni Jesus Christ, yung banal na spirito. Yun na ho yung trabaho ng banal na spirito. Sabi ng Bible, bibigyan daw tayo ng love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, self-control. Yung sinasabi nyo kanina, na ayun. Kaya pwede nating pagdasal kay God, lalo na pag galit na galit tayo, at bibigyan daw tayo ng banal na spirito ng ganon. In that way nga rin, yung mga ginagawa nating kabutihan, may value na talaga. Talagang hindi tayo naligtas dahil sa paggawa ng mabuti, pero niligtas tayo para gumawa ng mabuti. Ayun o. Yung tao, gagawa ka ng mabuti, nag-iintay din sila ng balik. Hindi tama yun. Totoo. Pag gumawa ka ng mabuti, hayaan mo na si Lord. Totoo. Napakatotoo. Sabi nga ni Jesus Christ, do not let the right hand know what the left hand did. Ibig sabihin, kung may ginawa kang kabutihan, hindi mo kailangan ipaalam sa ibang tao. Sabi niya pa, pakikita yon na God of secret. May kita yun ni God. Kung may ginawa kang kabutihan, okay lang po. So, sorry po. Ayun, sabi yun ni God, pag may ginawa kang kabutihan, siya ang magbibigay. Hindi mo man makuha dito yan, ibibigay niya sa iyo yan doon. Diba? Napakaganda ho sa Bible. Share ko lang sa inyo, napakaganda ng description ng heaven. Isipin nyo, yung ginto dito, pinaglalabanan, nagpapatay, nagkakagera dahil sa ginto. Diba? Sa heaven, streets of gold. Ibig sabihin, apakapakan nyo lang yung gintong yan. Oo, parang iso talaga. Sa Bible, talagang ang ganda ng description. Sabi doon, may mga kulay ka pang hindi nakikita. Lugar, kung kala nyo napakaganda na ng Boracay, wala yan. Baka banyo lang yan. Baka banyo lang yan sa langit. Napakaganda ho.
Di ba? Napakaganda. At kung may anak na ba ho kayo? Meron. Ayun. Kung palagay ko yan para sa akin, yan ang pinakamagandang gift na binigay sa atin ni God, at yun din ang napakagandang regalo na bibigyan natin sa mga anak natin, na makilala nila ang Panginoon, makilala nila si Jesus Christ, at pagtapos ng time natin dito, magkita-kita ho tayo dun. Okay lang po. Sensya na po. Thank you po. Ate Jem, Kuya Rami, pwede ko ba kayo pag-pray? Ayun. Ama namin sa langit, lumalapit kami sa inyo ngayon.